Ayun, sana nasagot ko yung mga tanong dati sa atin na kung sino daw ba ang mag-aasikaso ng pagpapatransfer ng pangalan sa mga nabiling second hand na sasakyan, ano? Kapag sa mga dealer or sa mga tulad ng ganitong kasa kakumuha ng mga repo unit. Alright mga master, andito tayo ngayon sa Yamaha Parian dito sa Calamba, Laguna. At may nakapagsabi sa akin na marami daw dito or dito inilalagay yung mga repo na motor ng mga Yamaha. Titingnan natin at titingin tayo ng baka may matipuhan tayo. So ipapakita ko na rin sa inyo para may idea lang kayo. So ang Yamaha Parian ay makikita dito sa may malapit sa checkpoint tapat ng tawag dito ng BIR office. So let's go. So dito daw ang daan kaso sarado at mukhang hindi pa sila bukas. So ayan, nandito na tayo sa loob mga master. So marami dito mga repo. Almost lahat ay karamihan Suzuki dun sa likod. Then dito sa harap ay Honda. Ito, pati yata ibang Moto Central meron dito. Hindi lang siya Yamaha. So mga dealer talaga yung naghahatak. Ito GB150X, CB150X. Aerox tayo mga master. Ito 3.8 lang, tapos dito 4.5. So mas siguro to depende siguro kung magkano ang mga naihulog bago batakin, kaya hindi siya pare-pare sa presyo. Yan, NMAX 5,000. So ang Aerox na ang brand new yan sa 36 months kung hulugan nasa 6,000 plus. And then ito, so inquire tayo sa loob mga master. Ito medyo bago-bago dito. Ito medyo bago-bago mga master. May baka sa empleyado na to. So mag-inquire tayo. Ito subukan natin. Tingnan natin kung pwede mag-vlog sa loob. So ito meron dito Honda Winner X46 lang. Nabatak agad. Ano ba yun? Siguro umpisa pa lang nagpa-reserve na siya, tapos nung lumabas to kinuha na niya, then ito nabatak na. So nandito GTR, Sniper, NMAX. Yan mga Honda Beat, Mio. Ito GTR 150, Honda 39. Ito mga Raider mga master 34. Yung iba luma na. Ito GESXS Raider FI 41, Raider FI 41. Ito Raider 38. Tapos mga pang tricycle nabatak din. Yan. Yung manatitipuan ko yung Winner X. Then Aerox mga master. Tingnan natin sa loob. So ayan, nakapag-inquire tayo at tatlong requirements lang naman ang hinihingi nila, no? Dalawang valid ID. Kita ba tayo? Medyo against na lang yata. So dalawang valid ID, kasama na yung lisensya, then isang government ID, then latest payslip, tapos fill up ng form, at yung billing ng inyong bahay kung saan kayo isi-CI. So magpasa ng, ang process daw is magpapasa tayo ng requirements, then mag-fill up ng form, then schedule for CI. Depende kung anong mapag-usapan nyo ng CA mo, kung pwedeng through call lang ang interview or pupuntahan ka nila sa bahay talaga. So usually daw pinupuntahan sa bahay talaga. And then kung may trabaho ka or
hindi ka nila maaabutan sa bahay, tatawagan ka ni CI kung anong araw pa available puntan, or depende kung anong maging setup nyo. Kung papayag si CI na through interview na lang, siguro magiging ang ano ni CI is alamin lang kung talagang doon ka nakatira sa bahay na iniano mo, i-declare mo. Then ayun, natanong ko na rin pala rin regarding sa pagta-transfer ng ownership sa mga dealer, ano. After nyo matapos yung hulugan, hindi na sila yung liable para maglipat sa pangalan ng repo na unit na nakakuha mo. So para magiging setup lang is bibigyan ka nila ng deed of sale. Tapos ayun, ikaw na yung mag-aasikaso para malipat sa iyo yung pangalan. Dahil nga sa kailangan na nating may transfer sa pangalan natin ang mga nabili nating sasakyan na second hand, ay tayo na yung required makapag-transfer sa ating pangalan ng ating sasakyan. So ayun, sana nasagot ko yung mga tanong dati sa atin na kung sino daw ba ang mag-aasikaso ng pagpapatransfer ng pangalan sa mga nabiling second hand na sasakyan, ano, kapag sa mga dealer or sa mga tulad ng ganitong kasa kakumuha ng mga repo unit. So let's go.